Sa mundo ng huwad na karangyaan at maruruming lihim ng mga Elorde, si Claudia ay isang pawn, isang piyesa na sinakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Buong buhay niya, si Luke lang ang lalaking minahal niya. Si Luke na isang simpleng arkitekto na ang tanging yaman ay ang tapat at nag-aalab na pag-ibig sa kanya. Binuo nila mga pangarap sa ilalim ng simpleng bubong, nangarap ng kasal na puno ng tawa at payak na kaligayahan. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat. Isang gabi nagising si Claudia na hawak na ng kanyang ama ang leeg ng kanyang pamilya dahil sa ₱1,000,000 utang at banta ng kamatayan. Ang tanging paraan para mabuhay sila, kailangan niyang pakasalan si Alden, ang arugante, misteryoso at makapangyarihang bilyonaryong tagapagmana na kilala sa pagiging malamig at walang puso. Sa araw ng kanyang kasal, habang nakasuot ng mamahaling puting belo, hindi ang altara nakikita ni Claudia, kundi ang mga mata ni Luke na puno ng sugat. Galit at labis sa pagkabigo habang pinapanood siya mula sa malayo. Ang bawat hakbang niya patungo kay Alden ay parang pagpako sa sarili niyang puso. Mahal kita, Luke, pero sa iba ako nagpakasal. Ang hikbi sa kanyang isip na nalulod sa tunog ng mga kampana. Ngunit dito pa lang nagsisimula ang totoong laro. Sa likod ng marangyang mansyon ni Alden, natuklasan ni Claudia ang isang madilim na katotohanan. Si Alden ay hindi lang basta-bastos na mayaman. May malalim itong dahilan kung bakit siya ang pinili nitong pakasalan. At ang mas matinding twist, si Luke, ang lalaking iniwan niya sa kahirapan, ay biglang nagbalik pagkalipas ng ilang buwan. Ngunit hindi na ito ang mahirap na arkitekto na kilala niya. Si Luke na ngayon ang tumatayong lihim na pinuno ng isang makapangyarihang sindikato na nagmamay-ari ng kalahati ng ari-arian ng mga Elorde. At bumalik siya para sa dalawang bagay, ang maghiganti at bawiin si Claudia. Sino ang tunay na kakampi at sino ang kalaban? Paano paninindigan ni Claudia ang kanyang sumpa sa altar kung ang puso niya ay nananatiling nakakulong sa nakaraan? Sa pagitan ng marangyang hawla ng kasalukuyan at ng mapanganib ngunit mapagpalayang pag-ibig ng nakaraan. Isang matinding lihim ang sasabog na magpapabago sa kapalaran nilang tatlo. Isang kwento ng sakripisyo, pagtataksil at ang hindi mapapantayang kapangyarihan ng totoong pag-ibig na hahanap at hahanap ng daan tungo sa isang maligayang wakas. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Malamig ang hawakan ng pinto ng bridal suite, ngunit mas malamig ang mga kamay ni Claudia. Nakatitig siya sa salamin, pinagmamasdan ng sarili na balot ng ₱1,000,000 wedding gown na gawa sa pinong lace at Swarovski crystals. Mukha siyang reyna. Mukha siyang perpekto, ngunit sa likod ng makapal na make-up at mamahaling belo, alam niyang isa lamang siyang presong papunta sa bitayan. Claudia, dalian mo na riyan. Nagsisimula na magsipasok ang mga VIP na bisita ng mga Elorde. Ayaw ng biyanan mo na nahuhuli ang kasal. Boses iyon ng kanyang ina ni si Doña Elena na pumasok sa silid habang inaayos ang sariling mamahaling alahas. Walang bahid ng lungkot sa mukha nito, bagkos ay bakas ang labis sa galak dahil sa wakas, sasaluhin ng pamilya Elorde ay nalulubog nilang kumpanya. Inahay, kailangan ko ba talaga itong gawin? Garalgal ang boses ni Claudia. Umaalingaw-ngawan tanong na iyon sa silid. Isang desperadong pagsisisid sa huling pagkakataon na baka magbago ang isip ng kanyang mga magulang. Humarap sa kanya si Doña Elena, nawala ang ngiti sa mga labi nito at napalitan ng pinal na otoridad. Claudia, pinag-usapan na natin to. Ang ama mo ay nakabaon sa utang sa mga panganib na tao. Kung hindi mo pakakasalan si Alden Elorde, hindi lang ari-arian natin ang mawawala. Buhay ng papa mo ang kapalit at huwag mo nang isipin ng arkitektong yon. Wala siyang magagawa para iligtas tayo. Ang arkitekto, si Luke. Sa pagbanggit pa lang sa pangalan ng lalaki, parang pinilipit ang puso ni Claudia.
Si Luke na may amoy ng kape at bagong tabas ng kahoy. Si Luke na nagtsatsagang gumawa ng miniature ng bahay na gawa sa cardboard para lang ipakita sa kanya ang pangarap nilang tahanan balang araw. Si Luke na walang ibang hinangad kundi ang mahalin siya ng buong buo. Naintindihan ko po, bulong ni Claudia. Pinipigilan ng pag-agos ang luha na maaring sumira sa kanyang make-up. Nang mag-isa namang muli sa silid, kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinubuksan ang inbox. May huling mensahe roon mula kay Luke, binadala gabi bago ang kasal niya. Andito ako sa labas ng subdivision ninyo, Claudia. Sabihin mo lang na ayaw mo, itatakas kita. Kahit saan, basta magkasama tayo. Mahal na mahal kita. Napahikbi si Claudia. Kinigit niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa maalasahan niya ang talas ang sakit. Hindi niya pwedeng unahin ang sarili niyang kaligayahan. Kung sasama siya kay Luke, hahabulin sila ng mga pinagkakautangan ng ama niya. Madadamay si Luke, mamamatay si Luke, at hindi niya kakayaning makitang masaktan ang lalaking pinakamamahal niya. Gamit ang natitirang lakas ng loob, nag-type siya ng tugon. Ang pinakamasakit na kasinungaling ang binuo ng kanyang isip. Huwag mo na akong sulsulan, Luke. Nagpakasal ako kay Alden dahil siya ang kaya kong bigyan ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Papera siya, makapangyarihan. Napagod na ako sa mga pangarap mong gawa sa karton. Huwag ka na magpapakita sa akin. Pinindot niya ang send kasabay ng pagpapadala ng mensahe. Ayan tuloy ang pagkadurog ng kanyang pagkatao. Alam niyang kamumuhian siya ni Luke at iyon ang pinakamabisang paraan para lumayo ito at manatiling ligtas. Isang minuto pang lumipas, bumukas ang pinto at iniluwan nito ang kanyang ama. Seryoso mukha nito ngunit may bakas ng ginhawa. Hawak na siya nito sa bisig habang naglalakad sila patungo sa pinto ng simbahan. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng katedral, sinalubong sila ng liwanag ng mga flash ng kamera at ng marangyang tugtog ng kasal. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakatayo si Alden Elorde. Gwapo sa kanyang pasadyang itim na tuxedo, ngunit ng parang yelo, walang bakas ng kagalakan para sa isang lalaking ikakasal. Para kay Alden, isa lamang itong transaksyon, isang negosyo. Habang naglalakad si Claudia, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit bago pa man siya makarating sa kalahati ng pasilyo, nahagip ng kanyang paningin ng isang pamilyar na anino sa pinakahuling bahagi ng mga upuan sa simbahan. Nakatayo malapit sa malaking bahaligi. Napatigil na bahagya si Claudia sa paghakbang. Si Luke. Nakatayo ito roon, suot ng simpleng polo na medyo kupas na. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretsyo sa kanya. Walang galit sa mukha nito, kundi isang malalim, nakamamatay na sakit at pagkabigo. Hawak nitong cellphone nito, patunay na nabasa na nito ang mensahe niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Gustong sumigaw ni Claudia. Gusto niyang itapon ng bouquet ng mga bulaklak na hawak niya. Tumakbo pabalik at yakapin si Luke. Ngunit naramdaman niya ang marangyang na paghila ng kanyang ama sa kanyang bisig. Isang paalala ng kanilang pusta. Ibinaling ni Claudia ang kanyang tingin sa unahan at pilit na hindi tinitingnan sa likodan. Ang bawat hakbang palayo kay Luke ay parang pagbuhos ng asido sa kanyang puso. Mahal kita, Luke. Pero sa iba ako nagpakasal. Ang paulit-ulit na hikbi sa kanyang isipan habang tuluyan ang nakakarating sa harap ng altar. Hinawakan ni Alden ang kanyang malabig na kamay at sa sandaling iyon, alam ni Claudia na nagsimula na ang kanyang buhay sa loob ng impyerno. Napakatahimik sa loob ng sasakyan habang binabaybay ang daan patungo sa mansyon ng mga Elorde. Nakasandal si Claudia sa salamin ng bintana, pinagbabasa ng mga ilaw ng lunsod na mabilis na naglalaho. Ang marangyang wedding gown na kanina ay sigasig ng marangyang kasal ay mukhang isang mabigat na kadena na ngayon ay pumupulupot sa kanyang buong katawan. Sa tabi niya, seryoso nakatitig sa kanya, iPad si Alden. Abala sa pagrerepaso ng mga dokumento sa negosyo na tila ba hindi siya galing sa sarili niyang kasal. Walang kibot ang lalaki, walang salita at lalong walang lambing. Huwag kang umasang may mangyayari sa atin ngayong gabi. Biglang basag ni Alden sa katahimikan nang hindi man lang lumilingon sa kanya.
Malamig ang boses ito, kasing lamig ng aircon ng kotse. Kinuha kita para maging asawa sa papel at sa harap ng media. Yun lang. Nakahinga ng maluwag si Claudia sa narinig, ngunit may kurot pa ring naiwan. Naintindihan ko, transaksyon lang to, tulad ng sabi ng papa ko. Mabuti kung ganun. Sagot ni Alden bago tuli ang isara ang kanyang iPad. Lumingon ito sa kanya, ang mga matatalas na mata ay sumusuri sa kanyang mukha. Magsisimula bukas ang trabaho mo bilang isang ilorde. Kailangan mong umattend sa mga charity gala, humarap sa mga reporter at magpanggap na masaya ka sa piling ko. Kapag nalaman ng publiko na may lamat ang kasal na to, babagsak ang stocks ng kumpanya ko. At oras na mangyari yun, babawiin ko ang perang ibinayad ko sa mga utang ng pamilya mo. Isang simpleng banta, ngunit sapat para patindigin ang balahibo ni Claudia at tumangon na lamang siya biglang tugon. Pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang tarangkahan na yari sa itim na bakal. Bumadya sa harap ni Claudia ang mansyon ng mga ilorde. Isang engkantadong palasyo sa paningin ng iba, ngunit para sa kanya, ito ang gintong hawla na magkukulong sa kanyang kalayaan habang buhay. Ang mga katulong ay nakapila sa labas ng malaking pinto upang salubungin ang bagong mag-asawa. Na makapasok sa kanilang silid, agad na pumasok si Alden sa banyo para magpalit ng damit. Habang si Claudia naman ay naiwan nakaupo sa gilid ng dambuhalang kama na may kulay gintong kumot. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang belo at tinanggal ang mga hairpin sa kanyang buhok. Sa bawat tusok ng sakit sa kanyang anit, habang tinatanggal ang mga dekorasyon, naalala niya si Luke. Nasaan na kaya ito ngayon? Galit ba ito sa kanya? Umaagos sa mga luwang kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa maliit na bag at tiningnan kung may sagot ito sa kanyang huling text. Walang reply, walang tawag. Tuloy na siyang kinalimutan ng lalaking pinakamamahal niya at alam niyang siya ang may kasalanan niyon. Kinabukasan, maaga nagising si Claudia. Hindi niya katabi sa pagtulog si Alden. Natulog ito sa hiwalay na silid sa kabilang bahagi ng mansyon. Pagbaba niya sa engranding dining room, naroon na si Alden, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Maupo ka. Utos ito nang hindi tumitingin. May nakahandang schedule para sa'yo ngayon. Darating ang stylist mo para ayusin ka para sa gaganaping charity auction mamayang gabi sa Ilorde Grand Hotel. Alden, pwede bang magpahinga muna ako kahit isang araw lang? Pakiusap ni Claudia. Pagod na ang kanyang isip at katawan mula sa mga nagdaang kaganapan. Ibinaba ni Alden ang dyaryo at tumitig ng malamig. Walang day off sa pagiging ilorde, Claudia. Binayaran ko ng bilyon-bilyon ng kalayaan mo sa pamilya mo. Kaya gagawin mo lahat ng iuutos ko. Maliwanag? Dapat ikaw mambibig ni Claudia. Ang kaunting pag-asa na baka may natitira pang puso ang lalaking ito ay tuluyan naglaho. Isa nga lang siyang ari-arian na binili gamit ang pera. Sumapit ang gabi. Ang ballroom ng Ilorde Grand Hotel ay napupuno ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Hawak ni Alden si Claudia sa baywang habang naglalakad sila sa gitna ng mga bisita. Nakangiti si Claudia, isang plastik ng ngiti na sinanay niya sa harap ng salaming kanilang hapon. Congratulations, Mr. and Mrs. Ilorde. Bati ng mga negosyante. Napakagandang magkapareha. Salamat. Sagot ni Alden na may kasamang bihirang ngiti na tila totoong totoo. Dahilan upang lalong humanga ang mga tao, kay daling magpanggap ng lalaking ito. Habang nagpapatuloy ang auction, lumapit ang isa sa mga board member ng Ilorde Group kay Alden. Sir, may bagong investor na dumating. Siya ang bumili ng malaking porsyento ng stocks na binitawan ng pamilya noong nakaraang linggo at gusto kanyang makausap. Naintriga si Alden. Sino siya? Hindi ba't naging misteryoso ang bidding para sa stocks na yun? Oho sir, ngunit narito siya ngayon para magpakilala ng formal sa inyo. Sumunod si Claudia kay Alden patungo sa VIP lounge ng hotel. Habang papalapit sila, lumalakas ang kabog ng dibdib ni Claudia na hindi niya maipaliwanag. May kung anong kakaibang enerhiya sa paligid.
Bumukas ang pinto ng VIP lounge. Nakatalikod ang misteryosong investor habang nakatingin sa labas ng salaming bintana. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Suot nito ang isang napaka-eleganteng navy blue suit na nagpasadyang tahi. Malayo sa mga karaniwang kasuotan ng mga negosyante. Mr. Lucas, tawag ng board member. Narito na ang CEO ng Elorde Group, si Mr. Alden Elorde, kasama ang kanyang may bahay. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Agad na napakapit si Claudia sa braso ni Alden nang maramdaman niyang tila nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang mundong ginagalawan niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang misteryosong bilyonaryo, ang bago makapangyarihang investor ng Elorde Group, walang iba kundi si Luke. Ngunit hindi na ito ang Luke na iniwan niya na may suot na kapasing polo at may pangarap na gawa sa karton. Ang mga mata nito ngayon ay wala ng bakas ng init ng pag-ibig. Pinalitan ito ng isang madilim, mapanganib at nananatiling titig na nakatutok ng diretsyo sa kanya. Isang nakababaliw ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luke habang nakatingin sa kanila. "Nice to meet you, Mr. Elorde." Boses ni Luke, malalim at puno ng otoridad na nagpadama ng kilabot kay Claudia. Ibinaling nito ang tingin sa kanya. "At magandang gabi din sa iyo, Mrs. Elorde." Bawat hibla ng katawan ni Claudia ay nanginig sa takot at kalituhan. Nakatitig siya kay Luke o Mr. Lucas kung paano ito ipanakilala. Ang mga matang dati ay puno ng init at pagsuyo kapag nakatingin sa kanya ay kasing labig na ngayon ng gabi. Walang bakas ng kahirapan sa lalaking nasa harap niya. Bawat kilos ito ay puno ng marangyang otoridad. "Mr. Lucas," formal na bati ni Alden habang inilahad ng kamay nito. "Balita ko ikaw ang kumuha ng malaking porsyento ng stocks ng pamilya C. Isang malaking sorpresa ang pagpasok mo sa Elorde Group." Tinanggap ni Luke ang kamay ni Alden. Mahigpit ang pagkakahawak ng dalawang lalaki. Isang tahimik na labanan ng dominasyon na agad na naramdaman sa loob ng silid. "Nagustuhan ko lang ang takbo ng kumpanya mo, Mr. Elorde. At naisip ko, magandang mamuhunan sa isang bagay na alam kong may malaking halaga o may gusto kong bawiin." Lalong humigpit ang kapit ni Claudia sa braso ni Alden. Tumingin si Luke sa kanyang nakakapit na mga kamay at isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ayos ka lang ba, Claudia?" Untag sa kanya ni Alden. Napansin ang pamumutla ng asawa. Opo, medyo nahilo lang ako." Pagsisinungaling ni Claudia at hindi magawang tingnan ng diretso si Luke. "Kung ganon, maupo muna kayo." Ayon ni Luke habang pinapalabas ang board member upang maiwan silang tatlo. Naupo si Luke sa isang sulhing luxury sofa at sumandal ng buong kumpiyansa. "Balita ko ay kumakailan lang kayo nagkasal. Pasensya na kung hindi ako nakarating. Masyadong abala sa ibang bansa." "Walang anuman, Mr. Lucas. Ang mahalaga narito ka na ngayon para sa transaksyon natin." Sagot ni Alden habang nauupo sa tapat nito kasama si Claudia. "Ano nga palang negosyo ang pinagkakaabalahan mo sa ibang bansa bago ka bumalik sa Pilipinas?" Tumingin ng diretso si Luke kay Claudia. Natila ba ang bawat salitang bibitawan niya ay nakalaan para dito? "Nagtatag ako ng mga bagong koneksyon. Mga negosyong hindi basta-basta pinapasok ng ordinaryong tao. Sabihin na lang natin na natutunan ko ang mga pangarap na gawa sa karton ay madaling masira. Kaya nagtayo ako ng imperyo na gawa sa bakal at ginto para walang sino man ang makakatalo sa akin muli." Napakagatlabi si Claudia. Alam niyang ang huling text message niya ang tinutukoy ni Luke. Ang mga salitang ginamit niya para saktan ito noon ay bumabalik sa kanya ngayon tulad ng isang matalas sa patalim. "Kagiliw-giliw," komento ni Alden, bagamat may kaunting pagdududa sa kanyang mga mata. Bilang isang Elorde, matalas sa kanyang pakiramdam at sa mga tao may tinatagong panganib at si Luke ay nag-uumapaw sa ganitong uri ng enerhiya. "Inaasahan ko ang pakikipagtulungan mo sa amin, Mr. Lucas." "Ako rin naman, Mr. Elorde. Asahan mong madalas nating makikita ang isa't isa mula ngayon." Sagot ni Luke pagkatapos ay tumayo ito. Hudyat na tapos na ang maikling pag-uusap. "Iwan ko muna kayo. Kailangan ko pang batiin ang iba pang mga bisita."
Bago tuluyang lumabas ang pinto, huminto si Luke sa tapat ni Claudia. Yumuko ito ng bahagya upang bumulong. Sapat lang para marinig niya, ngunit hindi ng kanyang asawa. Bagay sa iyo mga alahas mo, Claudia. Ngunit mas bagay sa iyo ang magmakaawa. Naiwang tulala at nanginginig si Claudia habang pinapanood ang pagsasara ng pinto. Pabalik sa mansyon, hindi na nakatiis si Claudia. Kailangan niyang malaman kung ano ang alam ni Alden. Alden, kilala mo ba talaga kung sino ang Mr. Lucas na yun? Ibinaba ni Alden ang kanyang tablet at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Bakit mo tinatanong? Ngayon ko lang din siya nakilala ng formal. Ngunit may mga bali-balita sa underground market na may hawak siyang malalaking operasyon sa labas ng bansa. Bakit? Kilala mo ba siya? Tuyo ang lalamunan ni Claudia habang umiiling. Hindi. Nagtaka lang ako sa mga sinabi niya. Huwag mo siyang intindihin. Hanggat nagpapasok siya ng pera sa kumpanya, wala akong pakialam kung sino siya. Palibig na pahayag ni Alden bago muling bumalik sa kanyang binabasa. Nang sumunod na araw habang wala si Alden dahil sa isang emergency meeting, nagpa siya si Claudia na maglakad-lakad sa hardin ng mansyon upang pakalmahin ang kanyang isip. Ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay agad na nabulabog nang lumapit ng isa sa mga security guard ng mansyon. Ma'am Claudia, may nagpapabigay po nito sa inyo. Isang driver daw po ng isang marangyang sasakyan ang nag-iwan sa gate. Sabi ng guard sabay abot ng isang maliit at itim na kahon. Kinakabang binuksan ito ni Claudia. Sa loob ay may isang pira-pirasong karton, isang bahagi ng miniature na bahay na ginawa ni Luke para sa kanya noon. At sa ilalim niyon ay may isang maikling sulat. Mamayang alas 8 ng gabi, sa lumang abandonadong warehouse sa tapat ng dati nating tagpuan. Pumunta ka mag-isa, Claudia. Kung ayaw mong malaman ng asawa mo kung paano mo ako ginamit at kung sino talaga ang pinakasalang ilorde. Bumagsak ang kahon mula sa mga kamay ni Claudia. Ang nakaraan na pilit niyang ibinaon ay narito na naman. Handa siyang hilahin pababa sa madilim na kailanman. Alas 7 na ng gabi ay halos hindi pa mapakali si Claudia. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa loob ng kanyang malawak na silid. Pinisadahan niya ng tingin ng mamahaling orasan sa dingding. Bawat tiktak nito ay tila pabigat na hampas sa kanyang dibdib. Ma'am Claudia, aalis po ba kayo? Tanong ng isa sa mga kasambahay nang makita siyang nakasuot ng simpleng itim na trench coat at fitted jeans. Malayo sa karaniwan niyang marangyang kasuotan. May bibilhin lang po ako sa labas. Huwag mo nang sabihin kay Alden kung tumawag man siya. Ayaw ko siyang maabala sa kanyang business meeting. Pinalauto si Claudia bago mabilis ang lumabas patungo sa garahe. Kinuha niya ang isa sa mga hindi kapansin-pansing sedan ng pamilya upang hindi na siya madaling masundan. Habang nagmamanayaw sa ilalim ng madilim na kalangitan at papatak na ulan, hindi maalis sa kanyang isip ang kaba. Ang lumang abandonadong warehouse sa tapat ng dati nilang tagpuan ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Doon sila madalas tumambay noon pagkatapos ng mga klase ni Luke sa arkitektura. Habang nangangarap na balang araw, ay sila naman ang magtatayo ng mga nagtataasang gusali. Pagdating niya, sinilubong siya ng katahimikan at ng kalawanging amoy ng lumang gusali. Patay ang mga ilaw, maliban sa isang solong bumbilya na nakabitin sa gitna, nagbibigay ng madilim at tila multong liwanag sa paligid. Pinatay ni Claudia ang makina ng kotse at dahan-dahang bumaba. Luke, tawag niya. Garal-gal ang boses sa umaningungaw sa malawak na espasyo. Bilib din ako sa lakas ng loob mo, Mrs. Eloide. Pumunta ka nga talaga ng mag-isa. Isang baritonong boses ang sumagot mula sa madilim na sulok. Lumabas si Luke mula sa anino. Suot nito ang isang itim na leather jacket. Nakapamulsa mga kamay at may hawak na sigarilyo na unti-unting nauupos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang kahit anong emosyon na maaring kapitan ni Claudia upang makita ang dating Luke na kilala niya. Bakit mo ako pinapunta rito? Ano ba ang gusto mo, Luke? Diretsahan tanong ni Claudia. Pilit na pinatitibay ang sarili. Kung pera ang kailangan mo, para layuan ako. Pera? Natawa si Luke ng mapait. Isang tunog na nagpatindig ng balahibo ni Claudia.
Lumapit ito sa kanya dahan-dahan hanggang sa maramdaman niyang init na hininga nito. Sa tingin mo ba, kailangan ko ng pera mo o ng pera ng asawa mo, Claudia? Kaya kong bilhin ang buong pagkatao ng mga Ilorde kung gugustuhin ko. Kung ganon, bakit? Patuloy na pag-iyak ni Claudia. Hindi na napigilan na pag-agos sa mga luha. Bakit kailangan mo pang bumalik? Bakit kailangan mo kong guluhin? Masaya na ako. Biglang hinawakan ni Luke ang magkabilang balikat niya. Mariin ngunit may kasamang panginginig na nagmula sa pinaghalong galit at sakit. Masaya? Masaya ka ba talaga sa pili na isang lalaking hindi ka naman mahal? Huwag mo kong lokohin, Claudia. Nabasa ko ang kontrata niyo ng kasal. At alam kong binayaran lang ng mga Ilorde ang utang ng ama mo kapalit ng pagiging sunod-sunuran mo. Nanlaki ang mga mata ni Claudia. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Binitawan siya ni Luke at tumalikod. Humitit ng sigarilyo bago ito itinapon sa sahig at tinakpan. Sabi ko sa'yo, marami akong koneksyon. Ang akala mong asawa na tagapagligtas ng pamilya mo? Si Alden? Hindi mo ba alam kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking utang ang ama mo? Napakunot noo si Claudia at biglang nakaramdam na matinding takot sa direksyon ng usapan. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Luke sa kanya. May isang nakakabaliw na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga taong nagpautang at nagbanta sa buhay ng ama mo ay mga tauhan din ng pamilya Ilorde. Sinadya nilang ibaon sa utang ang pamilya mo para mapilitan kayong ibigay ang nag-iisang ari-arian na natitira sa inyo. Ang lupain sa Southern Port na matagal nang gustong makuha ng kumpanya ni Alden. Ginamit ka lang nila, Claudia. At ang mas malala, naniwala ka naman. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Claudia. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Halos hindi makahinga sa tindi ng revelasyon. Si Alden, ang pamilya Ilorde ang nag-set up sa kanyang ama? Hindi totoo yan. Mabuting tao si Alden. Depensa ni Claudia bagaman sa loob niya ay alam niyang may kakayahan ng asawa na gawin iyon dahil sa pagiging malamig at kalkulado nito sa negosyo. Mabuti? Lumapit muli si Luke at hinawakan ng kanyang baba. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Tingnan mo nga ako, Claudia. Kung hindi mo ko iniwan, kung nagtiwala ka lang sa akin nun, hindi ka sana naging biktima ng larong ito. Pero pinili mo ang pera. Pinili mo ang karangyaan. Ginawa ko yun para iligtas ang papa ko. Sigaw ni Claudia at tulian ng humagulhol. Akala ko papatay nila si papa. Ano ko unahin ang pag-ibig natin kung ang buhay ng pamilya ko nakataya? Napatitig si Luke sa kanyang mga luha. May isang sandali na parang lumambot ang mga mata nito, ngunit agad din itong napalitan ng puot. Binitawan niya si Claudia at humakbang paatras. Huli na ang lahat ng paliwanag, Claudia. Nagumpisa na ang laro at sinisiguro ko sa iyo, pababagsakin ko ang mga Ilorde. At kapag nangyari yon, wala kang ibang matatakbuhan, kundi ako. Bago pa man makapagsalita si Claudia ay nakarinig sila ng tunog na paparating na sasakyan sa labas ng warehouse. Maliwanag ang mga ilaw nito na tumama sa bintana. Napakunot ang noon ni Luke. May nakasubaybay sa'yo. Mabilis ay hinila ni Luke si Claudia patungo sa isang lihim na pinto sa likod ng warehouse habang bumubukas ang pangunahing tarangkahan sa unahan. Mula sa anino, nakita ni Claudia ang pamilyar na figura ng lalaking bumaba mula sa marangyang sasakyan. Si Alden. Mabilis na tinakpan ni Luke ang bibig ni Claudia. Hawa nakakubli sila sa likod ng naglalakihang lumang kahon. Ramdam ni Claudia ang mabilis at malakas sa kabog sa dibdib ng lalaki. Isang pamilyar na ritual ng kanilang mga puso na ngayon ay nakababalot ng matinding panganib. Sa labas, ang mga yapak ni Alden ay mabigat at may kasamang otoridad. Bawat takpang ay tila tunog ng hatol. Claudia? Umalingaw ang boses si Alden sa loob ng abandonadong warehouse. Malamig at walang emosyon ang tono nito. Ngunit may halong pagbabanta. Alam kang narito ka. Nakita ko ang kotse mo sa labas. Napapikit si Claudia. Tumingin siya kay Luke. Nagmamakaawa ang mga mata na huwag gumawa ng anumang kilos na maglalantad sa kanila. Ngunit si Luke ay nakatitig lang kay Alden mula sa sinag ng mga kahon. Ang mga mata nito ay nananatili at walang bahid ng takot.
Sa halip, may kakaibang ngiti sa mga labi nito. Tila ba nasisiyahan siya sa tagpong ito. Kung hindi ka lalabas, Claudia, sisiguraduhin kong bukas sa bukas din ay nasa kalsada na ang mga magulang mo. Patuloy ni Alden. Hindi na nakatiis si Claudia at dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Luke sa kanyang bibig at nag-iwan ng isang huling tingin bago lumabas mula sa pinagtataguan. Alden, tawag niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang naglalakad patungo sa liwanag ng bumbilya. Lumingon si Alden. Tiningnan niya si Claudia mula ulo hanggang paa. Napansin ang dumi sa trench coat nito at ang bakas ng luha sa mga pisngi nito. Anong ginagawa mo rito sa liblib na lugar na to? At bakit mag-isa ka? Naisipan ko lang mag-drive. Nung nag-aaral pa ako, madalas akong mapadpad sa lugar na to para mag-isip. Pagsisinungaling ni Claudia. Kinakabahan siya na baka lumingon si Alden sa pinagtataguan ni Luke. Masyado lang ako na-stress sa mga nagdang araw, kaya gusto ko ng katahimikan. Humakbang palapit si Alden. Hinawakan ang kanyang braso ng mariin ngunit hindi sapat para masaktan siya. Katahimikan? O may katagpo ka rito? Pinaligid ni Alden ang kanyang paningin sa madilim na paligid ng warehouse. May narinig akong ibang sasakyan bago ako pumasok. Sinong kasama mo? Walang ibang tao rito, Alden. Umalis na tayo, please. Pagmamakaawa ni Claudia at hinilang asawa patungo sa pinto. Tinitigan siya ni Alden ng matagal. Sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Bago sila tuloy ang makalabas, lumingon muli si Alden sa madilim na sulok kung saan nakatago si Luke. Swerte mo at nahanap kita gamit ang GPS ng kotse. Huwag mo nang ulitin to, Claudia. Tandaan mo ang posisyon mo. Nang makalabas sila, lumingon si Claudia sa itaas na bahagi ng warehouse. Doon sa may bintana ng ikalawang palapag nakatayo si Luke. Pinapanood ang kanilang pag-alis habang humihit-hit ng bagong sigarilyo. Ang liwanag ng apoy nito ay tila isang babala. Pagbalik sa mansyon, hindi pinansin ni Alden si Claudia at dumiretso ito sa kanyang opisina. Ngunit hindi mapakali si Claudia sa mga sinabi ni Luke tungkol sa sabwata ng mga Elorde at ng kanyang ama. Kailangan niyang malaman ng katotohanan. Habang natutulog ang buong mansyon, dahan-dahang lumabas si Claudia sa kanyang silid at nagtungo sa opisina ni Alden. Alam niyang may tinatagong mga dokumentong asawa sa safe dito o sa mga drawer. Ginamit niya ang swerte nang makitang hindi nakakipit ang isang cabinet sa ilalim ng desk. Hinalungkat niya ang mga papel hanggang sa makitang isang folder na may pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, Villaraza Holdings. Binuksan niya to at binasa ang mga nakasaad. Doon ay nakita niya ang mga blueprint ng lupain sa Southern Port at ang mga transaksyon ng isang dummy company na nagpahiram ng pera sa kanyang ama sa napakataas na interes. Ang dummy company na iyon ay pagmamayari ng isang subsidiary ng Elorde Group. Napatakip ng bibig si Claudia habang umaagos ang luha. Tama si Luke. Ang pamilya ng lalaking pinakasalan niya ang mismo nagdala sa kanyang pamilya sa bingit ng kahirapan para lang makuha ang kanilang lupa. Ginamit siya ni Alden. Maganda ba ang binabasa mo? Isang malamig na boses ang biglang narinig niya mula sa pinto. Nagangat ng tingin si Claudia at nakita si Alden na nakasandal sa hamba ng pinto. Naka-cross arms at may madilim na mukha. Nabitawan ni Claudia ang mga hawak na dokumento. Nagkalat ang mga papel sa sahig na marangyang opisina ni Alden. Tila mga ebidensya ng isang krimen na matagal nang ikinubli. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib sa takot at matinding galit. Dahan-dahang naglakad si Alden palapit sa kanya. Walang gulit sa mukha ng lalaki, kundi isang malamig na kalkulasyon na karaniwan niyang nakikita tuwing may pinapabagsak itong kakompetensya sa negosyo. Pinulot ni Alden ang isa sa mga papel at tinignan ito bago ibinaling ang matatalas sa mata kay Claudia. Hindi ko alam na interesado ka pala sa mga corporate financial accounts, Claudia. Marahang sabi ni Alden, ngunit ang bawat salita ay may talim ng banta. Totoo ba to? Garal-gal ang boses si Claudia. Pilit na pinatatag ang sarili kung nanginginig ang buong katawan. Ang kumpanya ninyo, ang pamilya mo ang nagbaon sa amin sa utang. Kayo mga Elorde ay may-ari ng dummy company na nagbanta sa buhay ng papa ko.
Itinapon ni Alden ang papel sa ibabaw ng mesa at simandal doon. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Negosyo lang ito, Claudia. Ang ama mo ay isang mahinang negosyante. Kung hindi namin kinuha ang lupain sa Southern Port, kukunin din ng iba. Ginawa lang namin ang marapat para sa paglago ng Ilorde Group. Negosyo? Hiyaw ni Claudia. Hindi na napigilan ang emosyon. Buhay ng pamilya ko ang nilaro ninyo. Sinira ninyong buhay ko. Pinilit niyo akong pakasalan ka para lang sa lintik na lupang yan. At binayaran kong kaligtasan niyo. Biglang tumaas ang boses si Alden, dahilan upang mapaatras si Claudia. Lumapit si Alden at hinawakan na magkabilang balikat niya. Mariin ang pagkakahawak. Huwag kang magmalinis, Claudia. Nakipagkasundo ka sa akin. Nabubuhay ka ngayon sa kanangyaan dahil sa pera ko. Kung hindi dahil sa kasalang to, malamang inasa kalsada na kayo o kaya'y nakaburol na ang ama mo. Mas gugustuhin ko pang maghirap kaysa makasama ang isang demonyong tulad mo. Dumay ng tingin ni Claudia, punong-puno ng poot. Binitawan siya ni Alden ng marahas at umayos ng tayo. Masyado ka ng matapang. Dahil ba to sa pagkikita nyo ng bagong investor na si Mr. Lucas? O dapat ko ba siyang tawaging Luke? Naniga si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang nawala. Anong sinasabi mo? Huwag mo kong gawing gago, Claudia. Palamig na banta ni Alden habang kumukuha ng isang brown envelope mula sa kanyang drawer. At itinapon ito sa harap ni Claudia. Lumabas mula roon ang mga litrato nila ni Luke sa abandonadong warehouse kanina. Maging ang mga lumang larawan nila nung magkasintahan pa sila. Matagal ko nang pinaiimbestigahan ang background mo bago pa man tayo ikasal. Alam ko ang tungkol sa inyo ng arkitektong yan. Napalunok si Claudia at hindi makapagsalita. Kaya pala bigla siyang sumulpot bilang major stockholder ng kumpanya ko. Patuloy ni Alden. Naglalakad pabalik-balik habang nag-iisip. Hindi lang siya basta investor. Ang kanyang dami corporation sa ibang bansa ay may malalim na galamay sa underground market. Bumalik siya para maghiganti sa akin at para bawiin ka. Tumingin si Alden kay Claudia na may mapanghanib na ningning sa mga mata. Ngunit nagkakamali siya. Ang sa akin ay sa akin, Claudia. Hindi ko hahayang masirang reputasyon ng mga Ilorde dahil sa inyong dalawa. Bukas sa bukas din, sisimulan kong pagdurog sa mga shares niya sa kumpanya. At ikaw, hindi ka aalis sa mansyon to na walang pahintulot ko. Lumabas si Alden ng opisina at marahas sa isinara ang pinto. Narinig ni Claudia ang tunog ng susi mula sa labas. Ikinulong siya nito. Napasandal si Claudia sa pader at tuluyang napaupo sa sahig. Umiiyak sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lalaki. Ang asawang bumili sa kanya at ang unang pag-ibig na bumalik upang maghasik ng apoy. Magdamag na hindi nakatulog si Claudia sa loob ng nakakulong na opisina. Nang sumikat ng araw, narinig niya ang pag-ikot ng susi. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Alden. Suot ang kanyang mamahaling suit. Handa na namang humarap sa mundo ng negosyo. May charity gala na gaganapin sa susunod na linggo. Malabig na pahayag ni Alden habang inaayos ang kanyang coffee links. Inaasahan kong maayos ka na sa araw na yon at huwag mong ipapakita sa mga tao ang ganyang mukha. Hindi sumagot si Claudia. Tinitigan niya lang ang asawa ng may matinding puot habang nilalagpasan siya nito. Namakali si Alden patungo sa kumpanya. Inayaan siya ng mga bodyguard na bumalik sa kanyang sariling silid. Agad na hinanap ni Claudia ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang ama. Ngunit natuklasan niyang binalandra na ni Alden ang signal sa loob ng mansyon. Wala siyang cell service. Pakiramdam niya ay tuloy na siyang nakahiwalay sa mundo. 2 araw ang lumipas na parang isang walang katapusang parusa. Subalit isang hapon, habang nag-aayos sa mga damit si Claudia sa kanyang silid, napansin niyang isang estrangherong kasambahay na pumasok para magpalit ng mga kortina. Pamilyar ang mga kilos ito, mabilis at maingat. Nang makalapit ito sa kanya, mabilis itong isinilid ang isang maliit na piraso ng papel sa bulsa ng trench coat ni Claudia na nakasabit sa upuan. "Huwag po kayong maingay, ma'am.
Utos po ito ni Mr. Lucas. Bulong ng kasambahay bago mabilis sa lumabas ng silid bit-bit ang mga lumang kortina. Nang masigurong walang nakatingin, kinuha ni Claudia ang papel at binasa ang nakasulat. Sa likod ng garden maze, may maliit na pintuan sa pader na ginagamit ng mga basurero tuwing alas 4 ng hapon. Mag-iwan ka ng kahit anong senyalis kung handa ka ng tumakas. Pababagsakin ko na sa Alden bukas. Kabado ang puso ni Claudia habang binabasa ang sulat. Alam niyang mapanganib ang plano ni Luke, ngunit mas mapanganib kung mananatili siya sa piling ng lalaking sumira sa pamilya niya. Kinabukasan, sumapit ang araw ng boardroom meeting ng Elordi Group kung saan nakatakdang harapin ni Alden ang mga bagong stockholders. Kabilang si Luke, gamit ang pagkakataong ito habang abala ang buong mansyon sa pagbabantay sa mga transaksyon, dahan-dahang naglakad si Claudia patungo sa garden maze. Pagdating niya sa dulo ng maze, nakita niyang maliit na pinto ang bakal. Eksaktong alas 4 ng hapon. Dahan-dahan itong bumukas mula sa labas. Ngunit sadip na isang kasambahay o si Luke, isang lalaki na nakasuot ng leather jacket at may hawak na baril ang sumulpot. Sumama ka sa amin, Mrs. Elorde. Utos ng lalaki. Sino kayo? Hindi ba kayo tauhan ni Luke? Natatakot na tanong ni Claudia habang napapaatras. Tauhan kami ng totoong nagmamayari ng larong ito. Ngumisa ang lalaki at hinila siya ng marahas palabas ng gate. Bago pa man makasigaw si Claudia, isang itim na van huminto at pilit siyang isinakay sa loob. Habang umaandar ang sasakyan, tinanggal ng lalaki ang piring sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto, nakigulat ni Claudia na makita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat niya. Si Don Mariano, ang ama ni Alden at ang tunay na utak sa likod ng Elordi Group. Magandang hapon, Claudia. Seryosong bati ng matanda. Alam kong nalaman mo na ang lihim ng pamilya namin. At alam ko ring nakikipag-ugnayan ka sa arkitektong si Luke. Ano pong kailangan niyo sa akin? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Claudia. Isang simpleng bagay lang. Ngumiti si Don Mariano. Isang ngiting puno ng lason. Gagamitin ka namin para bitagin si Luke. Masyado na siyang nagiging makapangyarihan sa kumpanya. At alam naming ikaw ang kahinaan niya. Kapag nakuha namin ang lahat ng shares niya kapalit ng buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang kalayaan mo. Malayo kay Alden, malayo sa amin. Napahawak si Claudia sa kanyang dibdib at napagtanto niyang hindi lang si Alden ang kalaban. Ang buong pamilya Elorde isang malaking sindikato na handang pumatay para sa kapangyarihan. Nakalakang buong silid na pinagdalhan kay Claudia. Ito ay isang lumang penthouse na tuktok ng isang hindi pa natatapos sa gusali ng mga Elorde. Mula sa salaming bintana, kitang-kita ang buong syudad. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na ginaw ng gabi at ang matinding takot para sa buhay ni Luke. Huwag kang malikot kung ayaw mong masaktan. Banta ng isang 3 armadong lalaki na nagbabantay sa loob ng silid. Nakatali ang kanyang mga kamay sa isang mabigat na silyang bakal. Samantala, sa boardroom ng Elordi Group, katatapos lang ng isang tensyonadong pulong. Nag-aayos sa mga papel si Alden na biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanang kamay ng kanyang ama na si Don Mariano at may ibinulong ito sa kanya. Biglang nagbago ang mukha ni Alden. Naggit-git ang kanyang mga bagang at mabilis sa kinuha ang kanyang baril sa ilalim ng mesa. Binalak ng kanyang ama na laktawan ng kanyang otoridad at gamitin si Claudia nang hindi niya alam. Kahit sabing transaksyon lang ang kasal nila, may kung anong galit at pagmamayari ang nag-alab sa dibdib ni Alden. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang asawa, kahit ama pa niya ang kalaban. Sa kabilang dako, natanggap na ni Luke ang tawag mula sa mga tauhan ni Don Mariano. Nasa amin ang pinakamamahal mong si Claudia, Mr. Lucas. Saad ng boses sa kabilang linya. Kung gusto mo siyang makitang buhay, ihanda mo ang paglipat ng lahat ng stocks mo sa Elordi Group. Pumunta ka sa Westside penthouse ng mag-isa. At kapag may nakita kaming pulis o tauhan mo, itatapon namin siya mula sa 10 palapag. Huwag niyo siyang papatayin. Malamig, ngunit may mariing banta ang boses ni Luke. Parating na ako. Ibinaba ni Luke ang telepono. Ang kanyang mga mata na dati puno ng paghihiganti ay napalitan ng labis sa pag-aalala. Lumingin siya sa kanyang kanang kamay sa sindikato. Ihanda ang mga tao. Susugod tayo.
Pero tiyaking walang makakapansin sa mga ilord hanggang sa makarating ako sa loob. Eksaktong 9:00 ng gabi, bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Luke na nakataas ang 2 kamay, walang dalang kahit anong armas. "Luke!" Sigaw ni Claudia at pilit na kumakawala sa tali. "Bakit ka pumunta? Bitag to, papatayin ka nila!" "Tumahimik ka, Claudia." Sabay ng isang bantay, sabay kasan ng baril at itinutok ito sa ulo ng babae. "Ibaba mo ang baril na yan!" Utos ni Luke na ang boses ay nagtataglay na nakakapangilabot na lamig na nagpatigil sa bantay. "Narito na ang mga dokumentong kailangan nyo. Pirmahan ko na lang ang transfer of rights." Lumabas mula sa anino ang kanang kamay ni Don Mariano at may hawak na papeles. "Matalino ka nga talaga, Mr. Lucas. Sayang at naging kahinaan mo ang babaeng to." Inilapag ang mga papel sa mesa sa tapat ni Luke. Kinuha ni Luke ang panulat. Ngunit bago pa man niya idikit ang dulo nito sa papel, biglang napundi ang mga ilaw sa buong penthouse. Umalingaw-ngawang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas ng pinto. Bumukas ang marahasang pinto at isang pamilyar na boses ang sumigaw sa gitna ng kadiluman. "Ibagsak niyo mga armas ninyo!" Si Alden, kasama ang sarili nitong mga piling tauhan. Pumasok ito habang nagpapaputok sa mga tauhan ng sarili niyang ama. Nagkaroon ng matinding palitan ng bala sa loob ng silid. Mabilis na dinaluhong ni Luke ang pwesto ni Claudia upang maging kalasag nito laban sa mga ligaw na bala. Habang si Alden naman ay direktang bumaril sa mga bantay na nagtangkang lumaban. Nang muling magliwanag dahil sa emergency lights, bagsak na ang mga tauhan ni Don Mariano. Nakatayo si Alden sa gitna ng silid, may hawak na baril. Hingal na hingal habang nakatingin kina Luke at Claudia na magkayakap sa sahig. Bumalot ang nakabibinging katahimikan sa loob ng penthouse pagkatapos ng putukan. Ang usok ng pulbura ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahang binitawan ni Luke si Claudia mula sa kanyang mahigpit na pagkakaangkla. Ngunit nanatili siya nakaharang sa harap nito, nagsisilbing panangga laban kay Alden. Nakatayo si Alden ilang hakbang ang layo sa kanila. Ibinaba ng bahagya ang kanyang baril ngunit nanatiling alerto ang mga mata. Tiningnan niya si Claudia na nanginginig pa rin sa takot bago ibinaling ang matalim na tingin kay Luke. "Hindi ko inaasa na ililigtas mo siya, Alden." Basag ni Luke sa katahimikan. Ang boses ay puno ng sarkasmo at paghamon. "Akala ko ba, transaksyon lang ang babaeng to sa pamilya mo?" "Sa pamilya ko, oo. Pero sa akin, ibang usapan." Malamig na sagot ni Alden. Humakbang siya palapit at tinutok ang baril kay Luke. "Tumayo ka riyan, Lucas. O kung sino ka man talaga. Huwag mong isipin na dahil niligtas ko kayo sa mga tauhan ng ama ko, ay magiging magkaibigan na tayo." "Alden, huwag!" Sigaw ni Claudia at pilit na tumatayo habang hila-hila pa rin ang mabigat na tali sa kanyang mga kamay. "Huwag mong saktan si Luke!" Ang pagtatanggol ni Claudia kay Luke ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Alden. Bahagyang kumimot ang labi ng asawa. Bakas ang selos at matinding pagkabigo na pilit itong ikinukubli sa likod ng kanyang aruganteng mukha. "Manahimik ka, Claudia!" Utos ni Alden nang hindi tumitingin sa kanya. "Umalis na tayo rito bago pa magpadala ng karagdagang tauhan ng ama ko." Kinuha ni Luke ang isang maliit na patalim sa kanyang sapatos at mabilis ay pinahid ang mga tali sa kamay ng paa ni Claudia. Nang makalaya, agad na napakapit si Claudia sa braso ni Luke. Isang kilos sa lalo nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. "Hindi siya sasama sa iyo, Elorde." Pinal na pahayag ni Luke. Alam na niyang katotohanan. Alam na niyang ang pamilya mong sumira sa buhay nila at wala ka ng hawak sa kanya. "Ganun ba?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Alden. Binaba niya ang kanyang baril at isinilid ito sa loob ng kanyang tuksido. "Kung sa tingin mo, Lucas, ay ikaw ang mabuting tao sa kwentong to, nagkakamali ka. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung paano mo nakuha ang yaman mo sa ibang bansa? Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung anong klaseng sindikato ang pinamumunuan mo ngayon?" Napatigil si Claudia at tumingin siya kay Luke. Naghaharap ng pagtanggi sa mga mata nito, ngunit nanatiling matigas ang ekspresyon ng mukha ni Luke. "Anong ibig niyang sabihin, Luke?" Bulong ni Claudia at biglang nakaramdam ng panibagong takot. "Negosyo lang din ang sa akin, Claudia. Paraan para makangat at makaganti." Sagot ni Luke at umiwas ang bahagya ng tingin.
Nakikita mo na? Ngumisi si Alden kay Claudia. Pareho lang kaming may dumi sa kamay, Claudia. Pero ang kaibahan, ako ang legal mong asawa. At kung gusto mong manatiling ligtas sa mga magulang mo mula sa mga naghahanap sa kanila, sa akin ka sasama. Mas malawak ka impluwensya ko kaysa illegal na impyerno na dating kasintahan mo. Bago pa man makasagot si Claudia ay narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa ibaba ng gusali. Mukhang may nakatunog sa naganap na barilan. May mga pulis! Sabi ng isa sa mga tauhan ni Alden na nakadungaw sa bintana. Kailangan umalis na tayo, sabi ni Alden sabay hablot sa kabilang braso ni Claudia. Pumili ka, Claudia. Sasama ka sa asawa mo na kayang protektahan ng pamilya mo sa batas? O sa lalaking ito na bukas makalawa ay nasa watchlist na ng Interpol? Natingnan ni Claudia ang dalawang lalaki. Si Luke na nag-aalok ng mapanganib na kalayaan at si Alden na nag-aalok ng marangyang proteksyon ngunit puno ng kasinungalingan. Sa huli, binitawan niya ang kamay ni Luke. Patawad, Luke. Umiyak na sabi ni Claudia. Kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ni Papa. Isang matinding sakit ang gumuhit sa mga mata ni Luke habang pinapanood si Claudia na sumasama kay Alden patungo sa elevator ng penthouse. Ngunit bago magsara ang pinto, bumulong si Luke sa hangin. Hindi pa tapos ang laban, Claudia. Babawiin kita. Naging parang isang buhay na multo si Claudia sa loob ng mansyon ng mga Elorde. Pagkatapos ng gabing iyon sa penthouse, mas sumigpit ang seguridad sa paligid. Ang mga bodyguard na nakabantay sa bawat sulok ay hindi na lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para na rin sa kanyang pagkakakulong. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Alden. Hindi na itong arugante at laging nagbabantang lalaki na nakilala niya nung una. Madalas itong umuwi ng maaga at pinipiling sumabay sa kanya sa hapunan. Bagaman madalas ay katahimikan lang ang namamagitan sa kanila. Isang gabi, habang nakadungo si Claudia sa balkonahe, lumapit si Alden na may dalang mainit na tsaa. Inilabag niya ito sa mesa at tumayo sa tabi ng asawa. Pinagmamasdan ng malawak na hardin. Alam kong galit ka sa akin, Claudia, at hindi ko sinisisi sa iyo yun. Basag ni Alden sa katahimikan at mababa ang tono ng boses ito. Walang bakas ng pagiging CEO. Bakit mo kiniligtas kay Don Mariano? Tanong ni Claudia nang hindi tumitingin dito. Maari mo namang hayaan ang papa mo na kunin ang shares ni Luke. Mas makikinabang ang kumpanya ninyo. Humarap sa kanya si Alden. May kakaibang emosyon sa mga mata nito. Isang emosyon na matagal itong itinago sa likod ng kanyang malamig na maskara. Dahil bago pa man kita pinakasalan, dahil sa lupain ng pamilya mo, matagal na kitang nakikita, Claudia. Ng mga panahong simple ka pa lang na arkitekto sa isang maliit na firm, bago pa nabaon sa utang ang ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Claudia at napalingon kay Alden. Ano? Sinama ang nagplano ng pagbagsak ng pamilya mo, hindi ako. Pag-amin ni Alden, may bahid ng pagsisisi. Nang malaman kong gagamitin ka ni Don Mariano bilang pain sa negosyo, nagboluntaryo akong ako ang papakasal sa iyo. Alam kong kung iba ang magpapangasawa mo, gagamitin ka lang nila ng marahas. Sa akin, kahit magpanggap tayo, alam kong protektado ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Garal-gal ang boses si Claudia. Dahil natatakot akong kamuhian mo ako lalo at dahil alam kong silok ang laman ng puso mo. Mabait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alden. Pero ngayon, gusto kong magbago ang lahat. Gusto kong gumawa ng bagong kasunduan sa iyo. Anong kasunduan? Tutulungan kita at si Luke na pabagsakin ang sarili kong ama. Seryosong pahayag ni Alden. Si Don Mariano ang tunay na kanser sa kumpanya at sa pamilyang to. Kung mapapabagsak natin siya, ibibigay ko sa iyo ang legal na diborsyo o annulment natin. Magiging malaya ka na kay Luke. Bago pa man makasagot si Claudia, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng alarma sa buong mansyon. Namatay ang mga ilaw at napalitan ng mapulang emergency lights. Sir Alden, pumasok ang pinuno ng kanilang security. Diguan ng balikat. Napasok po tayo. Mga tauhan po ni Don Mariano kasama ang mga tauhan ni Mr. Lucas. Nagkatingin na sina Alden at Claudia.
Mukha nagsanang pwersa ang magkabilang panig para sa isang pinal na pagsalakay. Ngunit sa magkaibang dahilan, si Don Mariano para sa kapangyarihan at si Luke para sa paghiganti at kay Claudia. Mabilis hinila ni Alden si Claudia sa likod ng isang lihim na pader sa loob ng silid. Manatili ka rito, Claudia. Huwag ka lalabas ano man ang mangyari. Alden, mag-ingat ka. Bulong ni Claudia na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na pag-alaga at pag-aalala para sa kanyang asawa. Tumangon si Alden. Ikinas ang kanyang baril at lumabas upang harapin ang nagbabadyang digmaan. Nakaluhod si Claudia sa loob ng madilim at masikip na espasyo sa likod ng pader. Nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga. Ang ingay sa labas ay tila isang impyernong nagising. Sunod-sunod na putok ng baril, kalabog ng mga nababasag na kasangkapan at mga sigaw ng mga lalaking naglalaban. Bawat putok ay nagpapabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya para kay Luke, ngunit sa kaunahang pagkakataon, natatakot din siya para kay Alden. Sa labas ng ingrandeng sala ng mansyon ay naging isang larangan ng digmaan. Nagpapalitan ng bala ang mga tauhan ni Alden at ang mga armadong lalaki ni Don Mariano. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ikatlong pwersa ang maras na pumasok mula sa pangunahing pinto. Si Luke, suot ang kanyang itim na leather jacket, hawak ang isang assault rifle at ang may malamig na determinasyon sa mga mata. Alden Ilorde, sigaw ni Luke na umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan, habang may binarilang isa sa mga tauhan ni Don Mariano na nagtangkang humarang sa kanya. Lumabas ka riyan, tapusin natin to. Mula sa likod ng isang malaking haliging semento, sumilip si Alden at nagpaputok din. Lucas, hindi ako ang kaaway mo ngayon. Ang mga tauhan ng ama ko ang sumusugod. Nagkatitigan ang dalawang lalaki sa gitna ng palitan ng bala. Sa isang iglap, isang sniper mula sa labas na tauhan ni Don Mariano ang nag-target kay Alden. Nakita ito ni Luke. Bago pa man makaputok ang sniper, mabilis sa binaril ni Luke ang salamin ng bintana kung saan naroon ng banta, dahilan upang maligtas si Alden sa tiyak na kamatayan. Napatitig si Alden kay Luke, bahagyan nagulat. Tumango si Luke bilang tugon. At sa sandaling iyon, ang tahimik na kasunduan na sinabi ni Alden kay Claudia ay tila nabuo sa pagitan ng dalawang magkaribal. Para maprotektahan si Claudia, kailangan muna nilang ubusin ang pwersa na matandang Ilorde. Pagkatabing lumaban ng dalawa, unti-unting napipigilan ng mga tauhan ni Don Mariano. Nang medyo kumalma ang paligid at iilan na lamang ang natitirang kalaban na nagtatakbuhan palabas, mabilis at tinungo ni Alden ang lihim na pader. Binuksan niya ito at iniluwa si Claudia na umiiyak at nanginginig. Claudia! Agad na lumapit si Luke, binitawan ng kanyang baril at niyakap ng mahigpit ang babae. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Luke, Alden. Tingin ni Claudia sa dalawa. Nakita niyang may mga galos at bahagyang dugo ang mga ito ngunit ligtas. Ano nangyayari? Tapos na ang pagtatago, Claudia. Seryosong sabi ni Alden habang pinupunasan ng sariling sugat sa mukha. Ang ama ko ay patungo na ngayon sa Southern Port para itakas ang lahat ng natitirang pondo ng kumpanya at ang mga ilegal na ebidensya. Kung hindi natin siya mapipigilan doon, makakatakas siya sa batas at patuloy tayong guguluhin habang buhay. Tumingin si Luke kay Alden, pagkatapos ay kay Claudia. May helicopter ako nakahanda sa labas. Kung gusto nating tapusin ang imperyo ng matanda, kailangan nating magtulungan ngayon. Sasama ka ba, Ilorde? Humarap si Alden kay Luke at iniabot ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Nariyan ang lahat ng bank accounts ng ama ko na nag-uugnay sa kanya sa sindikato. Gamitin mo ang connection mo para i-freeze yan habang patungo tayo ron. Tapusin na natin ang larong to. Malakas ang hampas ng hangin at alon sa Southern Port habang lumalapag ang helicopter ni na Luke. Madilim ang paligid, maliban sa mga industrial floodlights na nagbibigay ng matatalas na anino sa mga naglalakihang shipping container. Sa loob ng isang pribadong yate na nakadaang sa gilid ng pantalan, abala si Don Mariano sa pag-aayos ng kanyang mga papeles at mga bag ng pera. Kasama nito ang natitirang 5 armadong tauhan. Matagumpay na na-freeze ni Luke ang mga lokal account ng matanda gamit ng kanyang mga hacker. Kaya ang pisikal na yaman na lang na dala nito ang natitira nitong alas. Dalian nyo!
Kailangan nating makalis bago pa makarating ang mga otoridad o ang mga tauhan ng bastardong Lucas na yon. Sigaw ni Don Mariano at halata ang galit at takot sa mukha. Hindi ka na makakaalis, Papa. Isang pamilyar at malamig na boses ang sumalubong sa kanila mula sa bukana ng yate. Nilingon sila ni Don Mariano. Pumasok si Alden, kasunod si Luke na alerto nakahawak sa kanyang baril. Habang si Claudia naman ay nananatili sa likod nila, ligtas sa posibleng putukan. Alden, ikaw na tarantado ka? Hakampi ka ba sa lalaki na gustong sumira sa pamilya natin? Galit na sigaw ng matanda. Habang ang mga tauhan nito ay agad ay tinutok ang mga baril sa tatlo. Ikaw ang sumira sa pamilyang to, Papa. Maring sagot ni Alden. Walang kakurap-kurap ang mga mata. Ginamit mo ko. Ginamit mo si Claudia at pinakailaman mo ang mga buhay na hindi naman sa iyo para lang sa pera. Tapos ng Ilorde Group, pinalilibutan na ng mga tauhan ni Luke at ng mga otoridad ang buong port. Walang yaka. Akmang mag-uutos si Don Mariano na mamaril lang bigla si isang mabilis sa putok mula kay Luke ang tumama sa kamay ng kanang kamay ng matanda. Dahil upang mabitawan nito ang armas. Huwag mong subukan, matanda. Bata ni Luke. Dahan-dahang humahakbang pasulong habang nakatutok ang baril kay Don Mariano. Ang bawat sakripisyo ni Claudia, ang bawat luha na iniiyak niya dahil sa mga pagbabanta mo, pagbabayaran mo ngayong gabi. Naramdaman ni Don Mariano na wala na siyang takasan. Ngunit sa isang desperadong hakbang, mabilis itong hinablot ang isang maliit na revolver sa kanyang bulsa at itinutok ito ng diretso kay Claudia. Kung babagsak ako, isasama ko ang pinakamamahal ninyo. Sigaw ng matanda sabay kalabit ng gatilyo. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong pantalan. Napapikit si Claudia sa takot, nag-aabang ng sakit. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Alden na nakaharang sa kanyang harap. Dahan-dahang napaluhod, habang hawak ang kanyang tagiliran na mabilis na binalot ng dugo. Sinadya ni Alden na maging kalasag para sa kanya. Alden! Sigaw ni Claudia at mabilis na dinaluhong ang asawa bago pa ito tuliyang bumagsak sa sahig ng yate. Kasabay niyon, binaril ni Luke si Don Mariano sa balikat upang mapigilan ito. Habang ang mga tauhan ng sindikato ni Luke at ang mga pulis ay pumasok sa eksena upang tuliyang arestuhin ang natitirang mga kalaban. Nang hina si Alden ngunit pinilit itong ngumiti habang nakatingin at nakatitig sa umiiyak na si Claudia. Sabi ko sa iyo, sa akin protektado ka. Mahinang bulong nito habang dahan-dahang pumikit ang mga mata. Naging kulay-abo at puno ng amoy alkohol ang mundo ni Claudia sa mga sumunod na araw. Nakaupo siya sa hard plastic na upuan sa labas ng intensive care unit ng ospital. Nakatitig sa kawalan, ang kanya mga kamay ay may tuyong dugo pa rin ni Alden. Ang dugong ibinuwis nito para lang manatili siyang ligtas. Nasa loob pa rin si Alden, nakikipagbuno sa kamatayan matapos ang masalimot na operasyon upang alisin ang balang tumama sa kanyang vital organ. Habang si Don Mariano naman ay ligtas na nakabantay sa ilalim ng kustodiya ng mga pulis sa kabilang bahagi ng ospital. Naghihintay ng sandali na gumaling bago tuliyang mabulok sa rehas. Isang pamilyar na anino ang huminto sa harap ni Claudia. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita si Luke. Wala nang hawak nitong armas at pinalitan na ang leather jacket na isang simpleng itim na polo. Pagod ang mga mata nito ngunit ang pag-aalala para kay Claudia ay naroon pa rin. Uminom ka muna ng tubig, mababang boses na sabi ni Luke habang iniabot ang isang botelya. Naupo ito sa tabi niya, pinigbastan niya kanyang profile. Sabi ng doktor, stable na mga vital signs ni Ilorde. Malakas ang kapit niya sa buhay. Nakahinga ng malubag si Claudia. Ngunit hindi napigilan ang muling pag-agos ang luha. Luke, kung hindi dahil sa akin, hindi sana mangyayari to. Kung hindi dahil sa mga utang ng pamilya ko, walang masasaktan ng ganito. Hinawakan ni Luke ang kanyang nanginginig na kamay. Marami itong pinisil. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Claudia. Ang matandang Ilorde ang nagmanipula sa ating lahat mula pa nung una. Si Alden, ginawa niya ang sa tingin niya tama para protektahan ka at iginagalang ko siya dahil doon. Nilingon ni Claudia si Luke. Paano ka na? Ang imperyo mo sa ibang bansa, mga ginawa mo para na makaganti. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luke.
Isinuko ko na ang lahat ng ebidensya laban sa mga iligal na bahagi ng organisasyon ko sa mga otoridad. Nakipag-cooperate ako kapalit ng kaligtasan ng mga tauhan ko na napilitan lang ding tulad ko. Mari magkaroon ako ng ilang taong sentensya o probation. Pero malinis na ako, Claudia. Gusto kong bumalik sa pagiging arkitekto. Ang paghihiganti, wala palang dulot na kapayapaan. Bago pa man makasagot si Claudia ay bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor na may bit-bit na magandang balita. Mrs. Elorde, gising ng asawa mo, tinahanap ka niya. Agad na tumayo si Claudia. Tumingin muna siya kay Luke na tumango sa kanya ng may pag-unawa bago mabilis sa pumasok sa loob ng silid. Naroon si Alden, maputla at napapalibutan ng mga makina. Ngunit dilat ang mga mata nito. Nang makita si Claudia ay pilit itong inaangat ang kanyang kamay. Claudia, mahinang bigkas nito at halos bulong na lang dahil sa oxygen mask na tinanggal ng bahagya. Huwag ka muna magsalita, Alden. Kailangan mo magpahinga. Umiyak na sabi ni Claudia habang hinahawakan ng kamay nito. Umiling ng bahagya si Alden. Kailangan kong sabihin to bago ako mawala ng lakas muli. Tapos na ang laban, Claudia. Ang flash drive na binigay ko kay Luke ay nagdalaman din ng mga dokumento para sa paglipat ng Southern Port sa pangalan mo. Pati na rin ang mga pirmadong annulment papers natin. Napatigil si Claudia at hindi makapaniwala sa narinig. Gusto ko maging malaya ka. Patuloy ni Alden at may bakas sa totoong kapayapaan sa kanyang mga mata. Pinakasalan kita para iligtas ka sa papa ko. Ngayong wala na siya, ibinabalik ko na sa iyo ang buhay mo. Pumunta ka na sa lalaking tunay mong mahal. Hindi makapaniwala si Claudia habang nakatitig sa mga mata ni Alden. Ang mga papeles na naglalaman ng kanyang kalayaan ay naroon na. Pirmado at naghihintay na lamang ng kanyang lagda upang tuloy ng maputol ang kanilang kasal sa batas. Ito ang sandaling matagal niyang ipinagdasal nung una siyang pumasok sa mansyon ng mga Elorde. Ngunit bakit ngayon may kung anong bigat sa kanyang dibdib? Alden, hindi mo kailangan gawin to agad. Magpagaling ka muna. Bulong ni Claudia at mahigpit pa rin ang hawak sa malabig nitong kamay. Pilit nang umiti si Alden. Isang ngiti na wala ng bahid ng pagiging aroganting bilyonaryo. Claudia, sa buong buhay ko, ang negosyo at ang kagustuhan ng ama ko ang palagi kong sinusunod. Sa pagkakataong ito, hayaan mo namang gawin ko ang tama para sa sarili kong desisyon. Gusto kong makita kang masaya at alam nating dalawa na hindi sa akin ang kaligayahan mo. Tumingin si Claudia sa labas ng bintana ng silid at mula ron ay nakita niya si Luke na nakatayo sa ilalim ng streetlight sa parking lot ng ospital. Tila naghihintay na matapos ang kanyang pag-uusap kay Alden. Nakapamulsa ito, nakatingin sa kawalan, ngunit bakas ang tiyaga sa bawat segundo ng pag-aabang. Salamat, Alden. Taimtim na sabi ni Claudia. Hinalikan niyang noon ang lalaki nagligtas sa kanyang buhay. Isang halik ng pasasalamat, paggalang at pamamaalam sa kanilang maikling nakaraan bilang mag-asawa. Magpapakabait ka ha, magpagaling ka. Laging ganon, Mrs. Elorde, o mas tamang sabihin Claudia. Biro pa ni Alden bago ito dahan-dahang pumikit upang magpahinga muli. Paglabas ni Claudia ng ospital, sinilubong siya ng malabig na hangin ng madaling araw. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Luke. Nang marinig ng lalaki ang kanyang mga hakbang, agad itong humarap sa kanya. Kamusta siya? Tanong ni Luke, may tunay na pag-aalala sa boses. Ligtas na siya at ibinigay niya sa akin ng mga papeles. Sagot ni Claudia habang ipinapakita ang hawak na folder. Napatitig si Luke sa folder pagkatapos sa isa mukha ni Claudia. Parang nabawasan ng dambuhalan tinik ang kanyang dibdib. Ibig sabihin, malaya ka na? Oo, Luke, malaya na ako. Umiiyak ng ngiti ang sumili sa mga labi ni Claudia. At malaya ka na rin mula sa iyong nakaraan. Lumapit si Luke at tinawakan na magkabilang pisngi ni Claudia. Pinunasan ang mga natitirang luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Dinala ko ang sarili ko sa impyerno para lang makaganti, Claudia. Pero nung nakita ko muntik ka ng mamatay sa port, narevelasyon sa akin na walang kwenta ang lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundo kung wala ka sa tabi ko. Mahal kita, Luke. Patawarin mo ako kung iniwan kita noon. Hikbi ni Claudia. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Tapos na ang nakaraan. Magsisimula tayo muli.
Sagot ni Luke bago tulyang iniyakap ang kanyang mga braso sa katawan ni Claudia. Isang yakap na naghudyat ng pagtatapos sa kanilang mga paghihirap. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang Ilorde Group ay sumailalim sa isang malaking restructuring sa ilalim ng pamumuno ni Alden. Natuluyan ng gumaling at nagbagong buhay bilang isang makatarungang CEO. Si Don Mariano naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Habang si Luke naman, matapos ang ilang buwang legal na proseso at pag-aayos ng kanyang mga record sa tulong ng mga otoridad, ay pinayagang makabalik sa normal na pamumuhay. Muli niyang binuksan ang kanyang maliit na architectural firm, hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa pagbuo muli ng mga pangarap. Isang hapon, pumunta si Claudia sa opisina ni Luke. May bitbit siyang isang maliit na kahon. Nabuksan ito ni Luke. Laking gulat nito nang makita ang may miniature na bahay na gawa sa karton. Ang mismong bahay na ginawa niya taon na nakakaraan, na inayos at pinagdugtong-dugtong muli ni Claudia ang mga napunit na bahagi. Akala ko ba, napagod ka na sa mga pangarap kong gawa sa karton? Biro ni Luke, bagaman may luha sa kanyang mga mata habang inaalala ang masakit na text message ni Claudia noon. Yumakap si Claudia sa leeg ni Luke mula sa likod nito. Hindi ako mapapagod, Architect Lucas, dahil alam ko ang pangarap na nagsimula sa karton ay handa na nating itayo ngayon sa totoong buhay. Isang taon, matapos sa mga bagyong nagpayanig sa kanilang mga buhay, ang Southern Port ay hindi na simbolo ng maruruming transaksyon. Sa ilalim ng pamamahala ni Claudia, katuwang ang bago at legal na architectural firm ni Luke, ang malaking lupain ay ginawang isang makabagong eco-friendly township at residential complex para sa mga ordinaryong manggagawa. Ngayong hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa pinto ng karagatan, nag-iiwan ng kulay rosas at gintong liwanag sa langit. Gaganapin ang engrandeng ribbon cutting ceremony para sa unang phase ng proyekto na tinawag nilang Proyektong Pangarap. Napakaganda ng kinalabasan, Claudia. Proud na proud ako sa iyo. Wika ni Doña Elena habang hinahawakan ang kamay ng anak. Wala na ang dating gahaman at mapagmataas na aura ng kanyang ina. Ang mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya, inagturo rito na ang tunay na kayamanan ay hindi nagsusukat sa laki ng utang o marangyang pangalan, kundi sa kapayapaan ng pamilya. Salamat, Inay. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ninyo. At ni Luke. Ngumiti si Claudia sabay lingon sa lalaking papalapit sa kanila. Suot ni Luke ang isang formal na gray suit. Mukha itong kagalang-galang at matagumpay. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling mapagkumbaba tulad ng simpleng arkitekto na minahal niya noon. Sa tabi nito ay isang lalaking hindi inaasahan ng marami na magiging bahagi ng kanilang bagong buhay. Si Alden. Dumating si Alden na may dalang malaking bouquet ng mga bulaklak. Masigla na ang mukha nito at malaya na sa anino ng kanyang mapanirang ama. Congratulations, Claudia, Mr. Lucas. Isang napakalaking tagumpay ng proyektong ito at sigurado kung ito magiging mitya ng pag-unlad ng buong port. Inilahad ni Luke ang kanyang kamay kay Alden na malugod nitong tinanggap ng huli. Ang dating mahigpit na magkaribal sa negosyo at sa puso ay magkaibigan na ngayon na may malalim na respeto sa isa't isa. Salamat, Alden. Malaki rin ang naitulong ng financial backing ng bagong Ilorde Group para maging posible ito. Tapat na pasasalamat ni Luke. Wala yun, utang ko ang buhay ko sa pagkakataong magbago. At masaya ako makita kayong dalawa na magkasama. Tapat na sagot ni Alden bago bumaling kay Claudia na may pinal ng ngiti ng paglaya. Aalis na ako, may board meeting pa nga ako. Mag-ingat kayo. Habang pinapanood ni na Claudia at ni Luke ang pag-alis sa Alden, naramdaman nila ang tuloy ang paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Wala ng galit, wala ng paghihiganti. Nang matapos ang seremonya at alisa na ang mga bisita, naiwan si na Claudia at Luke sa ibabaw ng viewing deck na nakadungo sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa at ang gabi ay banayad. Dahan-dahang humarap si Luke kay Claudia. May kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang maliit na pelu sa pulang kahon at nakbuksan niya to. Isang simpleng gintong singsing na may nangniningning na brilyante at tumambad. Claudia, marami tayong sinayang na panahon. Naging marami ang pagkakamali at dumaan tayo sa impyerno bago nakarating dito.
Panimula ni Luke na ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Pero sa bawat sandali na magkahiwalay tayo, walang ibang sinisawata ang puso ko, kundi ang pangalan mo. Ngayong gabi, sa harap ng mundong itinayo natin ng magkasama, tinatanong kita, Claudia, papayag ka bang pakasalan ako? Ang totoong kasal, ang kasal na gawa sa pag-ibig, hindi sa kontrata. Nayak si Claudia sa labis sa kaligayahan. Inilaan niya ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Oo, Luke. 1,000,000 beses na oo, mahal na mahal kita. Isinuot ni Luke ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng mga bituin, pinagsaluhan nila ang isang matamis at mapagpalayang halik. Noon, ang hikbi ng kanyang puso ay, mahal kita pero sa iba ako nagpakasal. Ngunit ngayon, habang nakakulong sa mga bisig ng lalaking tunay niyang mahal, ang tanging bulong na lang ng kanyang buong pagkatao ay, mahal kita at sa iyo lang ako magpapakasal habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Luke at Claudia. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.